Happy anniversary king Arabia Christian Church o ACC. Kaya pong akong ayalala, mga around 1990, sabi ng kaya 95, around that year, 95, 97. Ba't kayo po Pangasinan? Pauli na kami Katie, pero bayo kami nuli Katie, mag-stay kaming 9 years Pangasinan. So yung kami pong talagang ipanganakan kaming Balen, po Pangasinan, Malawli. Malawli kayo po talaga, indak ko Malawli, tatak Malawli ko, takbong. So nang maging niligtas siya po amin, nagling ko dyan pa Malawli, and then siguro mga 11 years, at inyang housing ginupaya, kinikim Pangasinan. So, kayo po taga Pangasinan, talagang kesa na kareng gule, kareng namin itong talbos, sampo sa luyot. Balunong po din kiti pagmamasantol, asanta kiti. So, kaya 9 years ka rin, may biyasa kayo pong mga sukal. And then, may naralya po kami ka rin, mabilog pamilya, tiki na kayo po rin eh. Bayan pa ito, pupunta-punta na po kami ka rin, kaya nang mag-desisyon niya, tiki na kayo nga. Nang pangatuki na kayo ka rin, ito ako yung first time pumunta Pangasinan. Kaya natanda kayo po, bilang ng jeep, may natagkay kami, taga-Malawli. So masaya kayo po kasi nakal pong may kipanatan. Nang mumuli na nung pag-uwi na nila, gusto ko na rin sumabay po uwi. Gusto ko na sumabay po uwi sa Pampanga. Pero siyempre, doon po kami na-assign. O in-assign ng Panginoon ng tatay. And then, 9 years po yun, 9 years. Tapos kami nga, natuto ko ng Pangasinan. Nakapag-aral pa ako doon ng 1 year. Tapos after that, ay nag-stay ako sa Manila 2 years. After 2 years, bumalik ko ulit sa Pangasinan. And then, 1997 nga, so 97, 95, magbabalik ka, 9 years, mga 1980s yun, no? Ngayon, sabi ng tatay, uwi na ng Malawli, yun ang kanya sending church. Kasi ang nagpa-mission sa kanya, yung Malawli. Noong pauwi na dito, inaran siya nila Nesty. Pati na Nesty, which is manggagawa na rin ngayon sa Bataan. Sabi niya, kung amin, tulungan mo lang kami rito sa bayan. So, bitin po yung pag-uwi namin, hindi kami nakarating ng lupang pangako. Ang Malawli, hanggang doon lang kami sa may Arabia. Yun, no? And since then, ay naging... pero hindi pa yan, wala pa kami chapel doon eh. Bahay, kung saan kami mag-renta ng bahay, kapag wala nang kami bahay dito sa bayan, doon na rin dinadaos yung pananambahan. Unang-unang bagsak namin dito sa Santa Lucia, 2 dyan. Tapos dyan sa may Garcia, yung nagkakamali, kung tama yung pagkaayos-ayos. And then doon sa Kalsadang Bayo. Sa Kalsadang Bayo, nagpagawa tayo ng konting parang chapel doon. And then yun, hindi ko lang mga ilang taon bago tayo nakapagpagawa rito ng chapel. So, yun po, ang istorya. And then si tatay, kinuha ni Lord, 4 years na siguro, 3 years ago, kinuha ni Lord. Okay, so, yun po, ang nalalaman ko yan sa biyaya ng Panginoon, ay iba naman ang ginagamit ng Panginoon dito. Talagang mga taga-masantol na. Although si Kapbong, may Malawli din yan. Pero yung napangasawa niya, although hindi naman talaga masantol si sister eh. Alawli naman sila, parang sounds the same. Pero yung ibang mga magagawa natin dito, sila Kerwin, mga lakap, taga dito na talaga yan. So maganda po yun, yung talagang taga dito na sa masantol sa kabayanan. Yun ang ginagamit ni Lord. And then bago ba mamatay ang tatay ko, naging elder po ako rito eh. Na-comment akong elder doon pa sa Kalsadang Bayo kay Dikto. Binata pa ako noon. And then after that, nung magkaroon ng gawain sa palit, buhay pa ang tatay ko, elder pa rin ako rito pero nag-decide na akong mag-resign sapagkat hindi ako pwedeng maging elder sa dalawang iglesia, kundi naman ako lagi na rito. So yun po ang aking nalalaman sa iglesia rito at sila Kapbong na, ilang taon na rin, sila na ang ginagamit ng Panginoon dito, masipag sila sa evangelism. So yun ay purihin natin ng Panginoon. Ito'y gawain po ng Diyos yan. Hindi gawain niya po kami, hindi namin gawain yan. Hindi natin gawa, hindi mo pwedeng
ang kinin niya. Ito po ay gawain ng ating Panginoon. Iglesia niya po ito, binili niya 2,000 years ago sa kanyang mahal na dugo. Local church ang tawag, pero meron po connected ito sa Universal Church. Ang Universal Church, ibig sabihin yung mga hindi nakikita, dahil nang nampalatay kay Jesus Christ magmula ng Acts 2 hanggang sa panahon natin, 2,000 years ago hanggang sa rapture, yan ang iglesia, lahat ng mga believers. Universal Church tayo dyan. So pwede kang member ng local church ng ACC, pero pag hindi ka member ng Universal Church, hanggang dito ka lang sa lupa. Hindi ka pwedeng aakit sa langit. Kailangan member ka ng Universal Church. Paano ka maging member ng Universal Church? Tanggapin mo yung ulo. Sino yung ulo ng iglesia? Yung katawan, si Jesus Christ. Magpalista ka kay Jesus Christ. Mga Jesus, sabihin mo, isama niyo po ako sa inyong malaking pamilya. Ikaw lang ang aking pag-asa. Sabat kayo namatay para sa akin. Kausapin mo siya. Araw kumakausap ka ng kapitbahay mo. Diba? Pag may kailangan ka sa kapitbahay mo, kakausapin mo siya. Diba? Bawa, kaibigan, kaluguran, kaya isa na pong nasi. Hindi na naman kita ka nasi kasi yung sa buko kaya pagisan-gisan. Makisabi ka. Makanya mo na makinggan, makisabi ka. Kasi kaya hindi may nasi yung pisasabihan, impyerno. Pero yawin natin solution kay impyerno. Makisabi ka, kami na mo lang nagawa. Kami na mo hanggang pamagsikat mo bitin yan. Yung may kasala kay. Yawin ngayon may kasala, pagsabihin na kaya kinakailangan lumog kayong iglesia actually. Lumog ka kayong kang Kristo. Yung Kristo yung paluban mo kaya miyabe ka kayong Universal Church. Pero pangabat nung member na ka ng Universal Church, paano na ng Ginoo, samba ka, kayabe mo naman dito ang local church. Karing, yan, nakakita ko ngayon sa sambata mo. Amen? So ito po yung istorya, yung biyaya na ng Diyos niya, kaya nagtutuloy-tuloy ang ating gawain. Manalangin mo tayo. Okay na, maraming salamat po. Bigyan niyo kami ng wisdom na nagmumula sa inyo. Lahat mo gagawa sa aming sarili. Gusto namin parangalan lamang ang inyong pangalan. Itaas ang pangalan ng Panginoon Kristo at bigyan niyo kami ng salita upang makatulong sa amin. Ang salita ng gagaling sa banal na Espiritu ay inyo pong ibigay sa amin ngayon. Sumatawis sa pangalan po ng Jesus. Amen. Meron doon po isang mayaman tao, parang hari. Meron siyang malaking swimming pool na ganyan. Siguro mga dalaway mo yan. Tapos naglagay siya nag-invite siya ng maraming tao. Sabi niya, meron akong palaro, parang Christmas party, palaro. Kasi po, nagpunta yung mga kapitbahay, parang ganyan. Naglagay siya ng gutom na buhaya. Sabi yung buhaya, dapo. Naglagay siya ng 5 dapo, buhaya dyan sa swimming pool. Tapos sabi niya, sino yung matapang na tao? Punta sila rito at lalangoy. Alam mo doon sa buhaya, doon sa may buhaya. Imagine may buhaya dyan. Tapos pag langoy mo dito, at buhay ka na nakatawid, o na langoy mo yan, merong nag-aantay na reward sa'yo doon. Million pesos. Yung mga tao excited, nag-tipon-tipon sila sa tabi ng swimming pool. So, walang makalangoy kasi mga buhaya, 5 gutom na gutom eh. Okay, ano pa kinabang ko sa milyon na yan kung patay na ako? Eh, pagkahula ko yan, kakainin ka. So, walang nag-aantayan. Sabi ng hari, anong nangyayari sa inyo? Ba't hindi pa kayo tumalon? Walang tumatalon. Tapos biglang merong nag-dive, may tumalon. Hindi ipalakpakan ng mga tao. Buti itong tao ito, bilis siguro siya lumangoy, nakatawid. So, tuwan-tuwa yung mga tao. Grabe yung tao ito. Ano kaya ginawa niya? Hindi siya nahuli ng mga buhaya, hindi siya nahabutan. Ngayon, nung nakahawal na siya ron, sabi ng hari, o sige, kunin mo rito yung pera. Ang yung 1 million. Sabi niya, wala akong pakialam sa perang yan. Ang pakialam dyan. Ang hinahanap ko po sino magtulak sa akin. Papatayin ko yan. So, hindi pala gusto rin yung nangyari sa kanya sabagat tinulak lang siya. Okay, so, ngayon, ang ibig po sabihin dyan, kayo po ba'y tinulak lang dito? Mamaya niya, babautis mo kayo, baka kinulit ka lang ni Pastor Kerwin. Okay, kinulit ka lang nanay mo, tatay mo, babautis mo ka na, total, parang laligo ka lang dyan. Alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon, may mga buhayang nagbabantay. Ano yung buhay niya? May persecution. Aro. Gawan mo na nga, eka magpabautis mo. Balik samba-samba ka, pero eka magpabautis mo. Kasi pag nagpabautis mo, ibig sabihin yan, ay iba ka na. Bagtis ka na. Bagtis na ka.
Alam mo na, baptis ha? Hindi mo mayayag kasing baptis. Baptis, actually tama po baptis eh. Okay, so maraming mga sasabihin sa iyo. So pagka sumunod ka sa Panginoon, meron po talagang persecution. Hindi po siya libre. Ang libre kaligtasan. Di ba? Libre. Nung po kayo nagtimpla ng kape dyan, nagbayad po ba kayo? Sino nagbayad? Hindi ka nagbayad? Delikado ka. Mamaya, sisingilin ka dyan. Actually, libre po talaga yan. Okay? Kasi free. Ganyan ang kaligtasan, libre. Pero yung pagsunod natin sa Panginoon, sa ating Panginoon pang araw-araw na pamumuhay, merong sacrifices. Meron tayong dapat i-give up. Hindi tayo magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon bilang ligtas na. Hindi tayo maliligtas sa pagsunod. Maligtas ka ng tanggapin mo Jesus Christ, ligtas ka na. Pero sa pagsunod mo sa Panginoon, meron siyang qualifications. Meron siyang hinahanap para ikaw ay kagamit-gamit sa Kanya. Maraming mga tao, akala nila, kagamit-gamit sila sa Panginoon, pero akala lang nila yon. Hindi talaga sila ginagamit ng Panginoon. Ginagamit lang sila ng kanilang sariling emosyon. Kasi baka hindi naman sila qualified na gamitin ng Panginoon. Paano tayo magiging qualified na gamitin ng Panginoon? Unang-una, ready kang Sabi nga ng Bible ni Pablo, hindi lang tayo binigyan ng Panginoon ng pribilehiyong manampalataya sa Kanya. Binigyan niya din tayo ng pribilehiyong makipaghirap, makipagsakripisyo sa Kanya. Kayo po ba handang makipagsakripisyo sa Panginoon? Handa? Oo, kamo, mamayang sabi mo, init-init naman dito. Alis na nga ako, punta ako sa aircon. Konting sacrifices sa mga tao ngayon. Actually, ang mga tao ngayon, maarte. Maarte yung mga tao ngayon. Konting hirap, reklamo na reklamo. Ang mga unang Kristiyano, ginagawa silang ilaw ng mga emperor. Sa kabila ng mga kahirapan, alang-alang sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo, karangalan pa rin nila yan. Pero kung halimbawa tayo maghihirap para sa Panginoon, tayo po ba ay handa? Isa sa pagsunod sa Panginoon, ito ang gagawin natin ngayon. And then, hindi lang po yan, once lang kasi yan, yung sasamba tayo sa Panginoon. Hindi, ang pagsamba po, hindi yung parang manunod ka na sine. May entertain ka. Tapos meron kang coffee, meron ka pang popcorn. Tapos pag-uwi mo, ang saya-saya. Ang pagsamba sa Panginoon ay bibigyan natin kung anong requirement ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos sa mga niligtas niya. Siya parangalan. Ready mo ba tayo doon? Dabang tayo sumasamba sa Pilipinas nga po, libre ang pagsambi. Eh kung halimbawa kunin na tayo ng China, anytime, pwede tayo kunin ng China. Alam niyo ba yan? Anytime, pwede tayo kunin ng China. Ginoon tayo ng China, may hirapan ng mga Kristiyano. Ready pa ba ganun eh? Mangangarap kaya tayo niyan? Pagka Chinese government na anti-Christianity, ikukulong tayo. Sabihin mo, Chinese na rin ako. Diba? Liit ng mata ko. Ibebenta mo na ang iyong identity. Ibebenta mo na ang pangalan ng iyong pinaglilingkuran. Hindi kasi tayo nasusubukan ngayon kung gaano ba tayo talaga katapat sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, hindi ba? Actually, ayaw ko yun. Nagpipray ko sa Panginoon, hindi po mangyari yun. Pero 1949 nangyari yan eh. Ang China, bago maging komunista, ganito rin sa atin. Ganito rin na ganito sa atin. Nangaral sila, pero 1949 bumagsak ang kapitalism doon at naging communism at pinagkukulong ang mga Christian. 700,000 ang mga Christian at that time bago mag-communist. Pero alam nyo ngayon, sa kabila ng persecutions, ilan na Kristiyano underground? 40 million. So 700,000 bago magkaroon ng communism, and then after, ngayon may communism pa rin, sila ay 40 million. So sa kabila ng mga pagsubok, lalo silang tumitibay. Doon makikita naman yung totoo. At pagka ang totoo andoon, dadami yan. Tama po ba? Binhi. Bigyan kita ng binhi. Binhi ng sampalok. Bigyan kita ng tunay na binhi na sampalok, itanim mo. Bigyan kita ng binhi plastic na sampalok, itanim mo. Sino tutubo dyan? Diba? Yung plastic, hindi tutubo yan. Hindi kasi totoo. Pero pagka yung binhing totoo, tinanim mo yan, mamamatay mo na yan, pero tutubo yan.
Yung plastic na tinanim mo, hindi mamamatay yan. Forever na plastic yan nasa ilalim. Pero hindi yan magbubunga, hindi yan dadami. So, ganun nangyari sa iglesia sa China. Yung mga totoo, nagpatuloy. Yung mga nakikikain lang, yung nakikisosyo lang, ay nangalaglag na parang dahon. Wala. Pagsubok kasi. Amen? So, ready na po ba kayong yagis mamaya? At gutom na yung mga ano dyan, mga buhaya. Ngayon, meron isang batang lalaki, bata lang. Ang paglilibot sa Panginoon, hindi naghanap ang Panginoon ng ikaw ay matipuno, kailangan lalaki ka, babae ka. Kasi ang hinahanap ng Panginoon, ready ka bang sumunod sa Kanya. Hindi na siya naghanap actually ng marami. Di ba maghanap ng marami? Ilang bang alagad? Pero yung dalawa lang eh. At di siya pumunod ng 100. Eventually, naging 500, 100, pero una, 12 lang muna kinuha. Merong isang batang lalaki. Batang lalaki lang. Simple, hindi siya kilala. Galaga lang siya ng hayop ng kanyang tatay. Okay? Ngayon, yung bansa nila, hindi niya alam, dahil malayo sa kanilang probinsya, nagkakaroon ng giyera. Giyera. At ang kalaban nila, mayroong reigning champion. At that time kasi, ito ang parang ganito, at that time, pagkabawa, dito kami, itong bansa namin, Philippines, andyan kayo, China. Tapos merong malawak na valley in between. Wala pa namang baril-baril nun, mga swords. Ang gagawin nila, sige, yung champion nyo, ilaban namin sa champion namin. Pagka natalo itong champion nyo, talo na kayo lahat. Maging alipin namin kayo. Pag nanalo naman kayo, ganun din ang gagawin namin. So ganun, umayos sila, nag-arrange sila, array ang tawag yan, military array. Tapos itong tao ito, ang kalang champion, napakalaki. 9 footer. 7.76, mataas na po ba ngayon mga NBA? 7.6. Si Soto, 7 na. O 7.3, something like that. Mataas na yan, mo. Siguro, meron bang 9 dito ka? 9? Wala pa? May 9 dito, no? O, ganyan yung champion, 9. 9 siya. Imagine mo, tapos, veteran, champion na nga eh. Veteran warrior. Yung mga susot lang niya, talagang may timbang ang bibigat. So, ginawa nito. Naghamon siya. Nahamon niya yung mga Israelita doon sa Valley of Elah. Sabi niya, hindi niyo ba ako nakita? Dito ako, lumalaban ako sa inyo. Hindi ba kayo, sabi niya, ang mga sundalo ni Saul? Sino ang ilalaban niyo sa akin? Gano'n siya, naghamon siya. Dahil sabi nga niya yun, pagka natalo ko ang lalaban niyo sa amin, talo na kayo. Pagka natalo naman niyo kami, ay ang buong Filisteo ay sa inyo na. Kaso ang laki. Ang laki ng boses. Ang pangit ng mukha. O kasi noon, pagka warrior ka, the uglier you are, the better. Kasi nga nakakatakot ka eh. Kung alam mo, ang mga warrior nyo, kamukha ni Alden. Kaya Boyet, diba, napakaganda lalaki niya, parang nanghirap patayin, at saka hindi nakakatakot. Hindi ko nga, baka sobrang ganda lalaki, patayin mo na ako. May bakla pa ron. So, ibig sabihin, ang mga warrior at that time ay talagang pangit. The pangit, the better. Sige, nakakatakot ka di ba? Pansindak. Ngayon, malaki pa siya. Walang lumalaban. Every time na manghamon siya, tapos papahinga siya, tapos manghamon siya, yung mga Israelita nababawasan yung kanilang kumpiyansa. Pero sabi ng Bible, naging greatly discouraged sila. Makikita niyo po yung babasahin natin sa 1 Corinthians Samuel. Ikwento ko na lang kasi 57 verses eh. Pagka binasa ko dito, baka mamaya nasa swimming pool na kayo eh. Di ba? Nagbabasa ko dito. Hindi ko na kayo nakikita. Kaya kitang-kita ko kayo kung sino natutulog. Pagka natutulog dito, walang pagkain. Ipapakain pa namin sa buhaya. Biro lang po. Ngayon, alis na naman. Tapos magpapahinga. Tapos sisigaw na naman. Ang tindi ng kanyang boses. Ngayon po din. Wala. Discourage ang mga military.
Mga trained dito. Kasama pa nga yung mga kuya ni David eh. Sila Eliab, mga militaryan. Yung mga kuya niya. Ando sila sa grupo ng Israelita. Discouraged. So, konti na lang. Pag nalusob yan, talo-talo na. Kasi, discouraged eh. Walang moral. Diba? Kasi sa basketball, ninenervyos. Hindi makapag-shoot. Nervyos. Diba? Tulad ni Kerwin kanina, nervyos doon sa mga singer dito. Ang magagaling. Ganun po, nervyos sila. Ngayon, itong si David, at that time actually, 17 years old pa lang siya, magaling siya sa music, harp. Habang inaalagaan niya yung tupa niya sa parang, umaawit siya, nagpupuri siya sa Diyos. Yun ang naging habit niya. Wala na nakakakita. Kasi nasa parang siya, sa bukid. Ang mga nakakakita lang, makasama niya mga tupa. Pero nagpupuri siya sa Diyos. Actually, lahat ng mga psalms, ng mga awit, yun, doon niya nagaling yan. Nakakilala niya ang Diyos paunti-unti. Bata lang. Bata lang. 17 years old. Nung magkaroon ng pagkakataon ng ganito, nagtatrabaho na siya daw nagtatrabaho din siya sa palasyo. Sapagkat pinatawag siya ni Saul dahil marunong siyang tumugtog. Dahil Saul ay pinapasukan ng evil spirit, hindi siya makatulog, nagiging baliw siya. Tapos pagka may tumutugtog na magaling, nawawala, umaalis yung espiritu. Sabi nagtrabaho siya. Ngayon ako nagtatrabaho siya, ang ginagawa niya, umuwi pa rin siya sa tatay niya, kay Jesse. Aliwa po yung kapatid ni Jesse. Jesse yung pangalan ng tatay niya. Ngayon, itong tatay niya ay may halaga silang tupa. Sabi niya, umuwi sila para tuloy-tuloy niya, kahit na papapaminsan-minsan naalagaan niya yung tupa ng tatay niya. So mabuting bata. Iniisip niya ang kapakanan ng kanyang magulang. Kahit na may trabaho na siya sa magandang posisyon, sa palasyo, pero umuwi pa rin siya para makita niya ang kalalagay ng tatay niya at tapos tinutulungan niya ang tatay niya mag-alaga doon sa kanilang mga alagaan. Ngayon sabi ng tatay niya, anak, mamaya, pagkatapos mo pakainin yung ating mga tupa, pagluto ko yung mga kuya mo, dalhin mo doon. Nasa gera sila. Okay? Pagkatapos, balitaan mo ko kung kumusta na. Sige po, tatay. At pumunta ngayon sa gera, doon sa may Valley of Ila. Tapos, narinig niya. Hindi niya alam eh. Narinig niya, sino itong malakas na boses na to? At minamali niya ang Diyos ng Israel. Okay? Tapos sumasagot yung mga nanonood. Sabi niya, ito si Goliath. Walang lumaban. Nagano na nga si Haring Saul. Meron ng reward kung sino lalaban. Kung sino ang lalaban dito sa Goliath na to, sabi, ibibigay ng hari ang kanyang anak na babae bilang asawa. Tapos ililibre pa ng tax ang tatay niya. Ganda, no? Hindi yan tinasin ni David. Ang naging ayaw ni David, bakit itong tanging ito pinababayaan nila na lait-laitin ang Diyos nila? Kilala lang ni David ang Diyos nila eh. Ang Diyos ni David, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, yan rin ang Diyos niya na gumawa ng langit at lupa at yan rin ang Diyos natin ngayon. The same God na pinaglilingkuran ko, pinaglilingkuran mo, yan rin ang Diyos ni David, Abraham, Jacob at Isaac. Sabi niya, hindi pwede yan. Yan, sino ba yung di tinuling yan? Di tinuli, mga yung kapampangan. Tuli. Sino ba yung di? Kasi mga audio tinutuli yan eh. Yan ang kanilang identity. So therefore, yung hindi audio, hindi tinuli yan. Sino ba yung hindi tinuling yan? Ibig sabihin, walang Diyos yan eh. At bakit tayo minamaliit? Sabi niya, lalaban ako. Narinig ng kanyang kuya si Eliab. Narinig ni kuya niya, oy, bata, yabang mo ah. Buwi ka nga doon sa atin. Yung konti mong tupa, alagaan mo. Sabi ni David, ba't? Meron ba akong masamang sinabi? Hindi ba tama lang naman sinabi ko? Mga kapatid, minsan kailangan natin maging masunurin talaga sa Diyos. Naging masunurin siya sa tatay niya. Nagiging masunurin siya, naglilingkod siya sa Panginoon. Pero kinakailangan din tayong manindigan. Kung kailangan tayong manindigan tayo. Kung binabawalan tayo sumamba, mapapabawal ba tayo? Sabi ko sa inyo, tingnan mo, magbawalan tayo ng gobyerno. Ibang usapan na yan.
Doon mo na makikita ngayon kung anong klase kang pagkatao. Kaya sabi niya, sino ba to? Ngayon, hindi siya nabawalan. Nalaman ngayon niya ng hari, merong isang gustong lumaban. Kasi lahat ng military, mga soldiers ay dismayado. At walang magmalakas na loob na lumaban dito sa 9-footer na to. Mga kuya niya ayaw lumaban, natatakot. Sabi niya, meron dito, gusto lumaban. Ang sabi ni Saul, Haring Saul, sino yan? Sino yan? Nakita bata. Sabi niya, napakabata mo, matatalo ka. Sabagat itong kalaban mo, mula sa kanyang pagkabata, ay gumigera na. Ikaw bata ka pa ngayon, nalabanan mo, talo ka. Kung ikaw yun, ganun po ba? O sige, uwi na lang po ako, ganun pala eh. Balikan ko na lang yung aking ano. Para hindi na ako lalaban. Ayun nyo pala eh. Bubulundir na nga ako eh. Ano nyo, kayo pamaselan. Ikaw nga lumaban, hari, kung kaya mo. Sige ako, uwi na. Hindi niya sinabi yan. Ito sinabi niya. Hari, sabi niya, alam niyo ba, lalabanin natin. Lalabanan ko ang hindi kinulang ito sa pangalan ng Diyos. Sabagat sabi niya, meron po akong karanasan. Pagka po ako ay nag-aalaga ng aking mga tupa, at isa sa aking mga tupa ay kinuha ng leon, ahabulin ko po yan sa pangalan ng Panginoon, napapatay ko. Ilang beses na po ako niligtas ng Panginoon dyan, sa oso. Ilang beses na ako niligtas ng Panginoon sa kuko ng oso at ng leon. Ganyan din po ako niligtas ng Panginoon sa hindi tinuling yan. Eh ikaw na hari, kung ganun ang kanyang espiritong daladala, hindi dahil sa bata, kundi yung daladala niyang espiritu. Ano yung kanyang daladala? Ano sabi ng hari? God bless, anak. Sige lang ka. O, bigyan niya ng armor. Armor. So, ni David, ang bigat ito. Bata pa ako, hindi ko kailangan yan. Kailangan ko lang ang Diyos. Tapos, yan, ano yun eh? Magaling siyang magtirador. Talanda niya ngayon tirador. Ang tirador ngayon, ganito, di ba? Sa kanila, pag ganun. Tapos, ilulus niya isa. Ay, kumuha siya ng 5 bato na makikinis. Hindi ko lang, bakit 5? Siguro, inisip niya, baka meron pang kapatid itong ganting itong 4. Pagka lumabas, alam ko na ang gagawin ko. Ngayon, nag-dialogue ngayon dalawa. Sabi niya, di paulit-ulit ang paghamon nitong malaking mama. Tapos nakikita niya, lumalabas si David, batang-bata. Sabi sa, basahin niyo, 1 Samuel, magandang lalaki. Youth, bata, tapos magandang mukha. Di ba, hindi naman pang warrior yan? Ano yung mga gumigera? Kailangan pangit. Hindi ka disqualified ka maging soldier. Kailangan pangit. Sige, hindi ka nakakatakot. Ngayon si David lumabas. Okay, ang gandang lalaki. Rudy, bisa ng Rudy, namumula-mula pa yung kanyang pisngi. Nagsalita ngayon na, hindi niyo ba ako nire-respeto? Sabi nung malaki. Parang aso ba ako na may dala kayong stick? Natatakutin niyo ako? Si David sabi niya, sige sabi niya, kung ikaw lang ang pwedeng ilaban nila, papatayin kita, ipapakain ko ang iyong laman sa mga ibon sa ipapawid at sa mga hayop sa parang. Sa pangalan ng aking mga Diyos. Marami siyang Diyos. Pero itong mga Diyos ito, tulog naman to, wala nang magagawa ito. Alam naman natin yan, mga Diyos-Diyosan lang yan. Tapos sabi ni David, sa pangalan ng Diyos ko, sabi niya, the God of Israel, the host of army, ang Diyos ng mga sundalo ng Israel, ikaw na hindi tinuli, papatayin kita. Puputulin ko leg mo. Sigurado ka niya sabi, hindi siya nagbabakasakali, papatayin kita sa pangalan ng Diyos. Hindi siya sabing, tingnan natin, baka matsambahan kita, alam mo naman, papapurin lang kita. Hindi gano'n, hindi yung alanganin. Talagang specific. Sabagat kilala niya ang Diyos niya. Amen? Meron siya karanasan sa bukid. Nakapatay siya ng oso at saka leon niya. Dahil sa pangalan ng Panginoon. Ganun ang kumpiyansa niya. Ang kumpiyansa niya hindi sa kanyang sarili. Anong kumpiyansa mo? Napakabata mo. Hindi ang kumpiyansa niya doon sa kanyang mga sa almas. Sabi mo nga niya, meron kang spear, meron kang javelin, meron kang sword. Pero ako dala ko ang pangalan ng Diyos.
at ikay mamamatay. At puputulin ko ang ulo mo. Yun nga nangyari. Isang bato pa lang, tumama na rito at bumagsak siya. Eh wala naman siyang dalang punyal. Pinulutol ang ulo. Sabi kasi, puputulin ko ang ulo mo. Sabi niya, pinutol niya ang ulo. Dinala pa niya yung, kinupa niyang punyal nung kalaban. Yung gano'n siguro ang punyal na talagang swords niya. Bigat eh. Di ba? Laki. Siguro nung mataas lang niya, binitawan lang gano'n. Nilaputol na yung ulo kasi ang bigat eh. Tapos, dala-dala niya yung ulo niya ngayon kay Hari. Tingnan natin ngayon sa 1 Samuel 1, doon tayo sa dulo. Yung ulang last verse. Napakaganda po. Last verse, 1 Samuel. Sabi niya, so nanalo na. Ngayon, lumusob na yung mga sundalo ng lumakas uli. Na-encourage yung sundalo ng Israel. Kanina, greatly discouraged. Wala na silang espiritu. Pero dahil sa espiritu ng bata at sa panalong binigay ng Diyos sa kanya, na-revive ang buong bansa. Siya tuwan-tuwa ngayon, si Hari, sabi niya. At sinabi ni Saul sa kanya, kaninong anak ka ba, binata? Di ba pagka gano'n, pagka meron tayong nagawa, sino ang unang-unang kanino yan anak yan Di ba anak ni Lakapya yan? Baka taga-Talbala yan? Hindi ko si tata na yan. So inahanap na mo, tatay. Bakit? Kasi nga yung linyada. Pagka gumagawa tayo ng kalulugod-lugod sa Diyos, yung napupuri, ang ating among nasa langit. Kanino ba tayo anak? Kay Satanas o sa Diyos Ama? Mananalo nga tayo. Amen. Dahil lang tayo ng Diyos sa pakikipag-isa natin sa bugtong niyang anak. Nang magpagkaisa tayo sa kanyang isang anak, tayo ngayon yung mga anak na rin ng Diyos. Amen. Therefore, pwede tayo makipaglaban. Ngayon, hindi ang laban natin ay hindi physical. May nakit kang madagol na tao ken. Manto ko saltik-saltikan ka eh. Kasi David manjaltik eh. Hindi ka naman. Ang ating pakipagbaka ngayon sa New Testament ay hindi sa laman at sa dugo, kundi sa espiritu. Spiritual warfare. Merong kalabang spiritual. Di-discourage ka, yung emosyon mo, magkakaramdam-ramdam, yung physical mo, dadaan sa kasakitan, hirapan. Di-discourage ka siya. Labanan natin yan. I-resist natin. Satanas, sa pangalan ng Panginoon Jesus, huwag mo kaming pakialaman dito. Malis ka, hindi ka namin kailangan dito. Ito'y lugar ng Diyos. Ginagawa niyo po ba yan? Nire-reject niyo ba yung mga gawa ng Satanas? Si Satanas, hindi natin kaibigan yan, no? Makakala niyo, mausay na kaibigan sa Satanas. Siya po ay masama. Kalabanin natin siya. Kaya lahat ng ayaw kay Jesus Christ ay nagpapagamit kay Satanas. So mga kapatid, ano yung message natin ngayon sa buhay ni David? Una-muna, sabi ni David, mababasa mo yan, the battle is the Lord's. Ang gera ay sa Diyos. Kaya nga nireject niya yung lahat eh. Nireject niya yung mga punyal, nireject niya kung ano yung masasabi. Sapagkat ang gera ito ay sa Diyos. Kung ang gera ay sa Diyos, mananalo ba ang Diyos? Yes! Nanalo na nga siya at the cross ng Calvary. Sabi niya, it is finished, it is done. Victorious siya sa the cross. Ngayon, ipagpapatuloy lang natin yan. Lalakarin lang natin yung pagtatagumpay na yan. Ang iglesia pong ito ay hindi sa atin. Sa Diyos ito. At kung sa Diyos ito, siya kumikilos. Hindi po siya tatamad-tamad. Hindi niya, bahala na ako. Okay na ako, mapagal na ako. Ilan na akong banuang ayusan kay iglesia ako, mapagal ko. No. 24/7 naglilingkod ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Siya nagliligtas, hindi naman tayo pwedeng magligtas. Amen? Pero siyempre, hindi naman makakakilos ang Diyos kung walang tao magpapagamit sa Kanya. Sino mga ngaral? Yung mga hayop o yung mga laman? Kakatok yung tanaan mong buong kayong balik. Manaral yung gospel. Siyempre, gagamit din ng Panginoon ng mga tao. Pero ito'y sa Diyos. Gawain ito ng Diyos. Ready ka bang magpagamit sa Panginoon? Amen? Ready ka bang magpagamit sa Panginoon? Gusto mo paggamit sa Panginoon, isubo mo mong buhay mo sa Kanya. Kung ano yung ayaw niya, alisin mo. Sapagkat gagamitin ka ng Diyos. Dahil konti lang po ang panahon natin. Si David nga, bata pa siya, nakita na niya yan eh.
Nakita niya, bata pa lang, nakita na niya yung kahalagahan na nagpapagamit sa Diyos. Ako, nakita ko yan, medyo may edad na ako. Pero yung edad natin, yan, huwag na natin sayangin. Ang pinapanahin ko nga rito, may mga bata na maglingkod ngayon pa para hindi masayang ang buhay mo. At hindi mo yung pagsisisiya. Ngayon, kung buhay ka pa naman, wala ka pa naman sa libingan, maglingkod ka sa Panginoon. Kung kukunin ka ni Lord mamaya, o pagkatapos mo kumain, nakapaglingkod ka. Diba? So, lahat ng minuto at araw ng ating buhay, paglilingkod natin sa Diyos. Alam mo ba? Ayaw na ni Lai, pinapakanta na ako. So, kung gano'n po, ako'y masunurin. Salamat sa Panginoon. Ako po'y magpapaalam na pinapawisan na raw kayo. So, yun po ang ating message for the day. Okay? Ang iglesia nating ito ay sa Diyos ito. Salamat sa Panginoon. Kasama niya tayo. Hindi tayo mag-isa. To God be the glory. Panginoon, maraming salamat po. Kami ay nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito. Wala niyo po ang iglesia ng ACC. For your glory, for the salvation of the people in Masantol and surrounding towns, mga kamag-anak namin. This I pray in Jesus' name. Amen. Kanino kaya nakita?